umupo at makapakinig tayo ng salita ng Diyos. Amen. At kamusta po ang bawat isa? Amen. No, some people today are very busy, no, because some of them are celebrating Valentine's Day. Amen. Yun ang iniisip ng karamihan, no? At do you believe that Valentine's Day is true? Naniniwala ba kayo na ang Valentine's Day ay totoo? Totoo po si Valentin. Si Saint Valentin totoo. Pero wala po yan sa Bible. Amen? Ang totoo po, si Jesus Christ ay namatay para sa atin at siya ay nabuhi na mag-uli na mula sa mga patay para meron tayong pag-asa sa buhay. Amen? Yun po ang katotohanan. Amen po? Kaya sabi po ng iba, sabi nga po ng karamihan, this month is, ang buwan na ito ay buwan ng mga puso, sabi ng karamihan. Amen? Kaya, kawawa ang mundo, ang sangkatauhan. Kasi pagkatapos ng Pebrero, puro kasama ng ginagawa ng tao, kasi wala na silang puso. Amen? Ang puso kasi nila nasa buwan ng Pebrero lang. Sabi din ng iba, ngayon ay araw ng mga puso. Bukas masama na, kasi ngayon ka lang may puso. Amen? Ayan po ang isip ng kasangkatauhan na diluted na po ang ating isip dahil hindi po tayo nakatuon doon sa tunay na disenyo ng Diyos para sa atin. Amen? Ang sa Biblia po, yung tunay na pag-ibig ay sa Diyos lamang matatagpuan. Amen po? Since kumpleto na po ang lahat, nandito na. Wala na pong nasa labas. Tayo po'y magsitayo at atin pong sabay na basahin ang salita ng Diyos na matatagpuan po sa awit. Amen? Ito po'y matatagpuan sa awit sa chapter 100 verse 5. In a count of 3, sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos. 1, 2, and 3. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Amen? Ito pong awit na ito, mga mahal kong kapatid, ito po yung awit ng papuri sa Diyos, na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Ano man ang circumstansya ng ating buhay. Amen? But today, we are not talking about Valentine's kasi hindi yan totoo. Amen? Lalo na sa mga nanonood sa online, sa mga kapatid namin na nakikinig sa online. Amen po. Now, bago nating tatahakin ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito, nais ko pong itanong sa inyo, sino dito ang tawag doon, yung ikaw ang nagmahal, ikaw lang ang nagmahal, pero hindi ka naman minahal? Amen? Amen. Sino dito ang... Amen. Amen. Sino dito parang ikaw ang kailangan pero siya pala ang mahal? Amen. Sino dito ang nakakaranas na you are physically present but in the eyes of the others you are absent? Amen. In short, parang you are living in the shadow of the others. Parang ganun ang nangyayari. Amen. Yung parang nandyan ka pero hindi ka nakikita. Amen? Yan po ang ating pag-aaralan sa umagang ito, no? Gaano kasakit yung pagising mo sa umaga, yung babae palang nakasiping mo, ay hindi yung babaeng pinili mo na maging asawa at pakasalan mo. Amen? Na-imagine nyo yun kung gaano kasakit sa isang lalaki na pagising mo, iba pala ang kasiping mo, hindi pala yung babae na dapat mong pakasalan. Diba? Napakasakit sa isang lalaki no na ikaw ang nag-desire na iyon ang mapapangasawa mo. Pero ito, na-imagine ba natin kung mas gaano kasakit doon sa babae na siya ang pinasiping pero hindi naman siya ang pinili at minahal? Amen? Ako ang kailangan pero siya ang mahal. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa buhay. Sino? Sa buhay ni Leah. Amen. Si Leah po, mga mahal kong kapatid, ipaparaphrase po natin.
Si Leah ay anak po siya ni, sino? Anak po siya ni Laban, na kapatid ni Rachel o ni Raquel. Amen. Now, itong si Raquel, mga mahal kong kapatid, si Raquel, isa po siyang tagapag-alaga ng tupa o kawan ng kanyang amang si Laban. Sila po ay naninirahan sa Haran. Amen. Itong si Laban naman, mga mahal kong kapatid, konting background lang, kapatid po siya ni, sino? Ni Rebecca. Amen? Na asawa naman ni Isaac, na nanay ni, na tatay ni Jacob. Amen. Now si Jacob, one day, sinabi ng kanyang mga magulang, pumunta ka sa ating mga kamag-anak, doon ka kukuha ng mapapangasawa. Amen. Now ang ginawa ni Jacob, pumunta siya doon sa Haran. Na pagdating niya doon sa Haran, doon siya nakatagpo ng mga tao doon sa balon. Amen? Yung balon na yon, yun yung ugali ng mga tagapastol na hindi nila pwedeng buksan ang balon hanggat hindi kumpleto ang lahat ng mga pastol na naroon. Pag kumpleto na, sa kanila bubuksan at painumin ang mga tupa. Amen? Now that time, si Jacob, mga mahal kong kapatid, nagtatanong po siya kung kilala ba ng mga pastol ang kanyang tiyuhing si Laban. Kinumusta niya kung okay, sabi ng mga tagapastol. At sabi ng mga pastol doon, hayan at paparating ang kanyang anak na si Raquel. Amen. Nung nakita ni Jacob, talagang binuksan niya ang balon. Amen. Dahil sa sobrang tuwa niya na nakita niya si Raquel, binuksan niya ang balon at pinainom niya yung mga tupa na inaalagaan ni Raquel. At si Raquel naman ay umuwi at pinaalam na dumating si Jacob sa kanila. Amen? Now, in short, si Jacob, mga mahal kong kapatid, na love at first sight siya kay Raquel. Dahil, according to the Bible, ang description between the two sister, itong si Leah, meron siyang mga mapupunghay na mata. Yun lang ang description ng Bible sa kanya. Ibig sabihin yung parang, she has a gentle eyes. Yung parang puyat na mata. Yung parang ganon. Di ba ganon? Yung parang maamon na mata. Samantalang si Raquel o si Rachel, ang description ng Bible sa kanya, she is a head turner siya. Na kung sino ang makakita sa kanya, mapapalingon. Ganon ang description ng Bible sa kay Raquel. Sino ba naman ang hindi ma-love at first sight sa ganong description? Amen po? Pero ang atin pong pag-uusapan, ang buhay ni Leah, kung paano siya namuhay ng may pagtitiis. Amen? Ang title po ng ating pagsasaluhan, ang may pag-ibig sa Diyos ay marunong magtiis. Amen? Tingnan niyo po sa ating mundo. Amen? You know, one of the heavy decision siguro sa buhay ng isang tao is yung mag-decide sa na mag-asawa. Bakit? Hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan kapag nag-asawa ka na. Bakit? Ang hindi mo na kontrolado ang buhay mo. Amen? Yung time, yung lahat ng ginagawa mo nang ikaw ay single pa, hindi mo na magagawa pag ikaw ay nag-asawa na. Tama po? Dahil kailangan mo nang i-adjust yung buhay at ang sarili mo doon sa asawa mo. No, vice versa, lalaki man o babae. Pero, sa buhay ni Leah, mga mahal kong kapatid, grabe po ang sinapit ng kanyang buhay. Ito po ang kwento sa Genesis chapter 21 at 29 verse 21 patuloy. No? Sabi dito, sinabi ni Jacob kay Laban, dumating na po ang panahon na dapat kaming makasal ng iyong anak. Kasi in love si Jacob. No? Pero, bago dumating ang araw na yan, mga mahal kong kapatid, si Jacob ay naglingkod po ng ilan? 7 years. Naglingkod siya kay Laban ng 7 years para kay Raquel. Amen? Panahong dapat na kaming makasal ng iyong anak. Naghanda ng malaki si Laban at inanyayahan ang lahat ng taga-roon. Ngunit, nang gabi ngayon, hindi alam ni Jacob na ang pinasiping sa kanya ay si Leah sa halip na si Raquel.
Ibinigay naman ni Laban kay Leah ang alipin nitong si Silpa. Kinaumagahan, nakita ni Jacob na si Leah pala ang kanyang kasiping, kaya sinabi niya kay Laban, bakit ninyo ito ginawa sa akin? Bakit ninyo ako nilinlang? Naglingkod ako sa inyo para kay Raquel, hindi po ba? Amen? Nasaktan si Jacob sa ginawa ni Laban sa kanya dahil nilinlan siya ni Laban. Pero, mas gaano kasakit marinig ni Leah ang kataga ni Jacob. Imagine, nandoon ka sa, hindi kalayuan yan sila si Leah, mga mahal kong kapatid. Tapos yun ang maririnig niya. Ano ka ba, Pastor Oliver? Amen? Naglingkod ako sa iyo para si Pastor Alfred ay maibigay mo sa akin. Pero bakit si Pastor Mick ang ibinigay mo sa akin? Gaano kasakit? Di ba? Gaano kasakit yun kay Pastor Mick pag narinig niya yun? Amen? Na, kumbaga, hindi man dinescribe ng Bible ang reaction ni Leah, pero para sa kanya, gaano kasakit. Kumbaga, kumbaga ginawa kang pain doon sa pinaka-espesyal. Amen? Pero, ito mga mahal kong kapatid, ginawa din ni Laban dahil meron silang batas na sinusunod. Na sa pamilya, hindi muna maunang mag-asawa ang nakababatang kapatid, kundi mas mauna ang mag-asawa yung nakakatandang kapatid. Amen? Ito napakasakit. Bakit? Sumiping ka sa lalaking hindi ka naman desire na mapangasawa. Amen? At ang lalaki din ito, sumiping din siya sa babaeng hindi niya naman desire na dapat niyang asawahin. Amen? Nakukuha niyo po yung kwento nila? Napakasakit, no? Dito nga lang sa atin, maliit nga lang na sitwasyon, nasasaktan tayo. How much more sa life ni Leah? Amen? Pero, itong maganda. Kahit ganun ang sitwasyon ni Leah, mga mahal kong kapatid, ang Diyos ay hindi po nakapikit ang Diyos sa kanyang buhay. Sabi po sa talata sa Genesis chapter 29 verse 31, alam ng Diyos o ni Yahweh na si Leah ay di gaanong mahal ni Jacob. Kaya't niloob niyang magkaanak na ito. Samantalang si Raquel ay baog. Una, lalaki ang unang anak ni Leah. Ang sabi niya, tandaan niyo po, ang sabi niya, nakita ni Yahweh ang aking suliranin ngayon. Ngayon ha, sabi niya, ngayon, tiyak na mamahalin ako ng aking asawa. Anong hinahanap ni Raquel? Nung lumabas na ang kanang anak, she's looking what? Love. She's looking affection from Jacob. Kaya sabi niya, kaya Ruben ang ipapangalan niya rito. Amen? Kaya pag sinabi pa lang Ruben, ang ibig sabihin nun, naghahanap ka ng pag-ibig sa iyong asawa. Yun palang ibig sabihin ng pangalang Ruben. Amen? Kaya ang mga pangalan Ruben, ang daming asawa. Amen? Naghahanap sila ng pag-ibig eh. Amen? They are seeking love. Ruben. Amen po? Gaano kasakit kay Leah, imagine. At ang pagbubuntis, mga mahal kong kapatid, this is not 1 day, 2 day, 3 days na pagbubuntis. Amen? Ang dami niyang anak. Amen? Ilan ang anak ni Leah? Kung kayo pong tatanungin, ilan po ang anak ni Leah? She has 6 children. Amen? Kung lalaki. Pero kung isasama natin ang babae, 7 ang anak niya. Amen? Amen? 7 ang anak ni Leah, 2 kay Raquel, 4 o tagdadalawa sa bawat katulong nila. Amen? Now, naghanap si Leah ng pag-ibig. Imagine, buntis ka ha? Buntis ka. Ang pagbubuntis, mga mahal kong kapatid, kahit ako, lalaki ako, nakikita ko yung mga babaeng, yung mga buntis na mga babae, ang hirap-hirap sa kanilang kalagayan. Lahat na lang i-adjust nila. Pananamit, pagkain, amoy, lahat yun. Lahat i-adjust ng mga babaeng nakasubok ng mabuntis. Gaano kasakit sa isang babaeng buntis na dala-dala mo yung anak sa sinapupunan mo, na habang dala-dala mo siya, o nung lumabas sa si Ruben, habang karga-karga mo siya, nakikita mo yung asawa mo,
o yung tatay ng anak mo na iba yung atensyon niya, hindi sa'yo, doon sa kay Raquel, kay Rachel. Amen? Gaano kasakit? At hindi lang sabi niya, nagdalang tao siyang muli, at lalaki na naman ang kanyang naging anak. Kanyang sinabi, kaloob din ito sa akin ni Yahweh, dahil narinig niyang ako'y hindi mahal ng aking asawa. Imagine, pangalawa na, hindi pa rin siya mahal. Amen? Pero, anong sinabi niya? Kaya tinawag naman niya itong Simeon. Amen? Yung una, dahil sa suliranin, naghahanap siya ng pag-ibig, Ruben ang pangalan. Pangalawa, narinig na siya ng Diyos. Kaya, kaloob ito ng Diyos. Amen? Kaya, Simeon ang kanyang ipinangalan. Amen po? Amen. Yung struggle niya, Ruben. Yung hear niya, Simeon. Hindi pa rin nagtapos doon. Nadagdagan na naman. Sabi niya, muling nagdalang tao, si Leah, at lalaki uli ang kanyang naging anak. Sabi niya, lalong mapapalapit sa akin ang aking asawa, sapagkat 3 lalaki na ang aming anak. At tinawag niya itong Levi o Levi. Amen? Yung Levi na yon, yun pong mga Levita sa panahon nila ni Moises. Amen? Sila po yung tagapang-alaga ng tabernakulo. Church. Ganito. Amen? Imagine, sabi niya, hinahanap niya pa rin yung mapapalapit sa kanyang asawa na si Jacob. Kaya pinangalanan niyang Levi ang pangatlo niyang anak. Amen po? Napakasakit sa isang babae na ikaw ang naghihirap pero hindi naman ikaw ang mahal. Amen? Kumbaga, ang tawag doon, ikaw ang kailangan pero siya ang mahal. Amen? Which is totoo, nangyayari talaga yan sa buhay. Amen? Pero, ang kagandahan yan, mga mahal kong kapatid, ang kagandahan, alam niyo po, sa puso ni Leah, meron siyang pag-ibig sa Diyos. Bakit? Sa pang-apat niya na anak, na iba na yung statement ni Leah. Sabi niya, ngayon, nagdalang tao siyang muli at lalaki pa rin ang kanyang anak. Sinabi niya, ngayon, pupurihin ko si Yahweh. Kaya tinawag niya itong Judah. Pagkatapos noy, hindi na siya nanganak. Amen? Ano napansin niyo po? Yung pagtatlong anak niya, puro kay Jacob lahat ang title nun. Puro kay Jacob. Amen? Natigil lang yung natigil lang yung hinahanap niya na pag-ibig sa tao sa pang-apat niya ng anak. Amen? Instead na papangalanan niya muli patungkol kay Jacob dahil naghahanap siya ng pag-ibig at attention kay Jacob, sa Diyos niya na binigay ang kanyang pang-apat na anak. Amen? Kaya tinawag niya itong Judah. Now, paano naging blessings si Leah sa ating buhay, sa ating sangkatauhan? Paano? Dahil sa kanya nagmula si Judah, na pinagmula ni David, na pinagmula ni ating Panginoong Hesus. Amen? Kung naalala niyo po last time, yung mensahe din ng Panginoon patungkol kay Ruth at saka kay Boaz, si Boaz nanggaling din sa kay lineage ni Judah. Na pinagmulan, ang lahat ng pinagmulan noon sa kay Leah. Amen? Now, ganito ang buhay natin. Ganito rin ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Amen? Ang Panginoong Hesus, sabi ng John chapter 3 verse 4, no? Pinadala ng Diyos sa atin ang Panginoong Hesus. Pinadala ng Diyos ang liwanag. Pero ano ang pinili ng tao? Mas pinili pa ng tao ang kadiliman kaysa sa liwanag. Amen? Ganun po ang buhay ni Leah, meron po siyang significant din sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Amen po? Sabi ng Ephesians
Dapat ito maintindihan natin as a Christians. What is the true meaning of love? Amen? And I do believe na si Leah, nasa kanyang mga katangiang ito. Sabi nito, kayo'y maging mapagpakumbaba. Si Leah ba mayroong pagpakumbaba? Kasi kung wala, araw-araw niyang bubugbugin si Rachel. Amen? Imagine mo, isang lalaki, dalawa kayo. Napakasakit. Amen po. Maliban na lang kung sanay ka na siguro talaga. Pero si Leah at si Raquel hindi. Pinalaki sila ni Laban na may takot din sila sa Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba. Mahinahon. Amen? And I do believe si Leah, the way she handled this, her situation kay Jacob at kay Raquel, mahinahon siya. Matyaga. Imagine, sa 4 mong anak, hindi mo ba masasabi nagtatyaga ka sa ganon? Imagine. Okay sana kung sa 4 na anak, 4 days, tapos na. Amen? Ito may mga pagitan na taon. Amen po? Sa 1 taon, pag nabuntis ang babae, 9 na buwan niyang isasakripisyo yun. 9 na buwan siyang magtitiis. 9 na buwan siyang magtsatsaga. Sabi niya, kailangan marunong magparaya. Marunong kayo magparaya dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Meron din siliyang katangian nito. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu. Amen? Sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo, may isang katawan at isang Espiritu kung paano may isang pag-asa para doon kayo tinawag ng Diyos. May isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Iisang Diyos na Ama nating lahat na siyang higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Amen? Itong si Leah, mga mahal kong kapatid, dahil panganay siya, puspo siya ng pag-aaral mula sa kanyang amang si Laban. Amen? And kung babasahin po natin ang kwento ni Leah, hindi po siya aroganting babae. Amen? Every day na makikita niya si Jacob, imagine mo, kung halimbawa kung ako si Jacob, talagang napakasipag ni Jacob. Yumaman si Laban dahil kay Jacob. Napakasipag niya. Pero, sabi nga ng Biblia, ang description ng Biblia, yung 7 years na paghihintay ni Jacob kay Raquel, para sa kanya, parang ilang araw lang para sa kanya. Imagine mo, nagtatrabaho ka, yung puso mo galak na galak ka dahil, tawag doon, nilulook forward mo na itong pagtatrabaho na to in 7 years, mapapasa akin ang babaeng napakaganda at mahal na mahal ko. Imagine, parang kailan lang. Imagine, nung kami nga, nagbabalak pa lang, sabi ni Mrs., pupunta ako dyan, sige, 2 years akong nag-ipon. Amen, 2 years nag-ipon, napakasaya ng puso. 2 days lang ginastos, ubos na. Ganun po, pero di bale kasi masaya ka. Ganun ang puso ni Jacob. Amen? Pero, ang puso ni Leah, hindi ganun kasaya. Sabi nga ng Ecclesiastes chapter 7 verse 4 na, di bali ng mas mabuti pang ang tawag doon? Mas mabuti pa ang kalungkutan kaysa sa katuwaan, no? Na malungkot ka sa muka, pero masaya naman ang iyong puso. Ganun ang puso ni Leah. Na although araw-araw niyang nakikita yung paghihirap niya, ang kasayahan ni Jacob at ni Raquel, at siya, meron siyang dinaramdam na mabigat sa kanyang puso o malungkot man ang kanyang mukha, pero yung puso niya nasa Diyos pa rin. Otherwise, kung wala sa Diyos, hindi niya ibibigay sino? Hindi niya ibibigay yung pang-apat niyang anak sa Diyos na si Judah. Amen? Kung hinahanap niya pa rin yung affection at love niya kay Jacob, pang-apat na anak, pangangalanan niya pa rin yon na patungkol kay Jacob. Pero ibinigay niya sa Diyos. Amen? Doon lang na-stop yung paghihirap sa pangatlong anak, na-stop yung hinagpis o ang hirap ng puso ni Leah, natigil na doon. Bakit? Nakita ni Leah kung paano siya ginagabayan ng Diyos. Amen po? Kaya sa atin mga kababaihan, lalo na sa mga nanay, huwag nating itodo ang ating pag-ibig sa ating mga asawa. Ganon din sa mga lalaki. Yes, mahal natin sila.
Mahal mo sila, mahal ko siya, asawa ko siya eh. Amen? Pero, mas higit dapat na ibigay natin ang ating buong puso sa Diyos. Sabi nga ng Bible, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Amen? Hindi niya sinabing, iniibigin mo ang Diyos ng 3/4, yung 1/4 bigay mo sa asawa mo. Hindi, buo. Amen? Yung pag-ibig natin, yung pag-ibig mo sa asawa mo, yung pag-ibig mo sa kaibigan mo, produkto yan ng pag-ibig natin sa Diyos. Amen? Yan ang product kung bakit naiingatan mo yung asawa mo, na nabibigyan mo siya ng halaga dahil iniibig mo una yung Diyos. Ganun po si Leah, mga mahal kong kapatid. Now, sabi niya rito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, ito ang pag-ibig, no? Ang pag-ibig ay matyaga, maganda ang loob, hindi mainggitin. Ano pag sinabing matyaga? No? Yung parang kahit sobrang hirap ka na, kung may pag-ibig ka, gagawin mo pa rin. Amen? Example sa mga kababaihan, sa ating mga kababaihan na nandito. Amen? May mga sari-sarili silang kumpanyang pinagtatrabahuan, pero dahil mahal nila ang kanilang pamilya, nag-i-extra sila ng trabaho para may extra income sila, para may pangdagdag sila sa kanilang pamilya. Yan ang pagtsatsaga na may pag-ibig. Amen? Kahit mahirap ka na, kahit napagod ka, kulang ka sa tulog, magluluto ka pa rin dahil meron kang pag-ibig. Amen? Maganda ang loob. Pag sinabing maganda ang loob, ano bang ibig sabihin natin pag maganda ang loob? Hindi ka masungit. Amen? Yun dapat ang may pag-ibig. Pero masungit ka, baka wala kang pag-ibig sa Diyos. Kasi masungit ka di ba? Hindi mainggitin. Ano pag sinabing hindi mainggitin? Pag nakita mo ba yung kapatid na nakasuot ng magaganda, manda ka sa akin, bibilaw. Mas maganda pa dyan. Ganun ba yon? Hindi yung ganun kasi mainggitin yun. Ang ganun pag ganun pananaw. Amen? Hindi mayabang. Ano pag sinabi naman hindi mayabang at hindi mapagmataas? Yung parang sino ka sa paningin ng iba. Yun po yun. Amen? Hindi dapat ganun. Ano man ang estado natin sa buhay, o kung gaano ka makaganda sa paningin ng iba. Amen? Manatili ka dapat na mapagpakumbaba. Hindi mapagmataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Ano pag sinabi naman ng hindi magaspang ang pag-uugali? Yung tinutulungan ka na, ikaw pang galit. Amen? Itulong mo na lang yan sa iba. Bakit? Hindi ko ba kaya? Amen? Di ba? Ito yung mga klasifikasyon na dapat nating taglayin, mga mahal kong kapatid, dahil we are the follower of our Lord and Savior Jesus Christ. Hindi ba kasarili? Yung kumakain ka sa loob ng kwarto. Amen? Hayaan mo sila dyan. Pahingi ng matika, hindi bumili ka. Ba't di ka bumili ng matika? Ayun, malapit lang ng tindahan. Yun, makasarili yun. Amen? Mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Amen? Yung galit na 20 years na, nandun pa rin. Hindi ko alam kung ilang GB ang puso. Amen? Imagine mo, ang tagal na panahon. Pero ang sabi ng Bible, ano sabi ng Bible? Ang turo ng ating Panginoong Hesus, na kung may kagalit ka, wag mo nang tapusin ang buong araw na hindi ka makapag-ayos sa Kanya. Amen? Bakit? Kasi, yung handog natin sa Diyos, when we say handog, is not all about our binibigay, kundi our prayers. Our prayers is handog natin sa Diyos yan. Ang ating pasasalamat, handog natin sa Diyos. Hindi yan pakikinggan ng Panginoon. Amen po? Kaya, nakapaloob ito sa may pag-ibig. Hindi ito natutuwa sa masama. Ito pa. Amen? Kung may pag-ibig tayo, dapat hindi tayo marunong matuwa sa kasamaan. Amen. Anong ginagawa dapat natin? Nagre-rebuke tayo sa
masama para matuwid yung pamumuhay ng tao na nakita natin na gumagawa ng masama. Amen? Pero, ang mali sa tao, kapag nakita mo siya masama ang kanyang ginagawa, tapos nirebuke mo siya, ano ang balik sa'yo? Wala kang pag-ibig sa kanya. Tama? Yun ang regla ng mundo. Ang flow of nature. Amen? Parang ganun siya. Na dapat hindi ganon. Dapat nire-rebuke. At tayo naman, kung nire-rebuke tayo, dapat marunong tayo sa tinatawag na acceptance. Amen? Sabi niya, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Amen? Kung ang katotohanan, halimbawa, kinereate ka ng Panginoon na sa mahirap ka na ilagay. Amen? Lord, ito pala yung realidad na binigay mo ko sa ganitong sitwasyon ng estado ng buhay. Amen? Pero Lord, hindi ibig sabihin na gagawa ako ng masama. Dahil talaga ang katotohanan, wala naman talaga akong dala galing sa, nung lumabas ako sa mundo, wala akong dala. Amen? Sabi ba ng Bible, aalis din ako na wala akong dala. Pero ang ginagawa ng tao, binabaluktot ang itong mga katwiran. Amen po? Yung hindi matanggap ng isang tao ang kanyang sitwasyon, gumagawa siya ng kasamaan para mabago niya lang ang kanyang sitwasyon. Nang akala ng tao, yun ay mabuti niyang ginagawa. Pero hindi niya alam na nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Amen? Ito pa, ang pag-ibig ay matiisin. Pagtitiwala, puno ng pag-asa, at nagtyaga hanggang wakas. Amen? Itong mga katangian nito, nandoon sa kay Leah. Amen po? Nagtiis si Leah sa mahabang panahon. Imagine, 7 anak. 7 anak ang kanyang sinakripisyo sa kay Jacob. Pero, kung if you're going to read the whole story, doon sa mga angka ni Jacob from Genesis chapter 29 to 40, sino ang pinaka-espesyal para kay Jacob? Si Rachel, siyempre. Sa mga anak ni Jacob, sino pinaka-espesyal? Si Jose. Pero, magtataka ka, bakit hindi lumabas sa kay Jose ang lineage ng ating Panginoong Hesus? Doon pa sa lineage ni Leah. Amen? Now, sabi ng scripture no, doon sa New Testament, ito naman yung para sa ating Panginoong Hesus. Amen, na siya ang pinadala ng ating Diyos Ama, pero hindi siya pinapakinggan ng sangkatauhan. Parang sa kay Leah rin. Siya ang pinadala ni Laban, pero hindi siya nakikita ni Jacob. Hindi siya pinapakinggan ni Jacob, at walang affection si Jacob sa kanya. Pwede pala yun, ano? Na mabuntis pala ang babae na walang pag-ibig ang lalaki. Amen? Pwede pala yun. Akala ko nung araw, mabubuntis ang babae kung love na love mo mabubuntis ang babae pag love na love niya yung lalaki. O ikaw din lalaki, mabubuntis mo ang babae pag love na love mo ang babae. Kaya sa ating panahon ngayon, magugulat ka. Wala naman siyang lover pero nabuntis siya. Mabubuti pa si Leah kasi si Leah love niya si Jacob. Kahit si Jacob hindi niya love si Leah. Amen? Ito hindi mo may asawa naman yan. Amen? Ito ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Katulad din sa buhay ni Leah. Sabi ng Panginoong Hesus sa Juan chapter 10 verse 15, ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ang Ama at siya ay kilala ko, ganun din naman kilala ko ang aking Ama, ang aking mga tupa, at ako naman kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Amen? This is the life of Leah. Amen? Na sa kabila ng kanyang mga naranasan kay Jacob, o hindi siya na nakikita ni Jacob, she still managed her household. Tama ba yung English ko? Amen? Nakakayanan niyang alagaan ang kanyang mga anak. Amen? Parang
Parang may asawa ka nga, pero parang single mother ka lang pa rin. Amen? Naaalagaan ni Leah ang kanyang mga anak. Ganon din ang sangkatauhan sa ating Panginoong Hesus. Amen? Yung tunay na mga anak ng ating Panginoong Hesus, yung tunay na mga anak ng Diyos, nakikinig sa kanyang mga salita. At kilala dapat natin kung sino ang ating Panginoong Hesus na ating sinasamba. Sabi niya sa Juan chapter 15 verse 10 naman, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Amen? Now, dito, minsan, o madalas, foul tayo dito eh. Foul. Amen? Kung ang Panginoong Hesus siguro may ano din yung saripire. Amen? Tapos na tayong lahat. Graduate na talaga tayo, no? Hindi na tayo makakasali doon sa court. Sabi niya, kung tinutupad niyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Amen? Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Now, ano po ang ating makikita sa buhay ng ating Panginoong Hesus? Amen? Lahat po ng sinabi ng Ama sa kanya, tinupad ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Bakit? Dahil may pag-ibig siya sa Ama na nagsugo sa kanya. Lahat ng sinabi ng Ama sa kanya, pinapakinggan ng ating Panginoong Hesus at kanyang tinutupad dahil may pag-ibig siya sa Ama na nagsugo sa kanya. Ganun po ang meaning ng pag-ibig. Amen? Tingnan niyo po sa mag-asawa. Pag sinabi ng asawang babae o sinabi ng asawang lalaki nga, mahal, huwag kang magsuot ng ganyan. Kasi hindi lang ako ang nakakakita pag sinuot mo yan. Amen? Kung mahal mo ang asawa mo, ay oo nga no, sige, magpalit na lang ako. Amen? Pero kung hindi mo siya mahal, bakit? Ang iba nga nagsusuot ng ganyan eh. Ba't hindi ako pwedeng magsuot? Diba? Amen? Ibig sabihin, merong distinction ang pag-ibig mo sa kanya. Kasi kung tutuusin, ang ina-advise niya sa'yo, hindi naman masama. Ikabubuti mo kung tutuusin. Ganon ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Wala siyang itinuro sa atin na ikakasama natin. Kundi lahat ng itinuro ng ating Panginoong Hesus, ikaliligtas natin. Amen? Pero, matutupad lamang natin ang lahat ng kanyang mga iniutos, ng kanyang mga salita, kung iniibig natin ang ating Panginoong Diyos. Amen po? Yan po ang buhay ni Leah. Amen? Pinapakinggan niya ang kanyang ama. Imagine mo, like ganito na lang, pumasok na doon si Jacob, o like for example, si Leah, inuna. Amen? Ipinasok doon sa kwarto. Ano kaya ang conversation ni Leah at saka ni Laban during that time? No? Na-imagine nyo ba na siguro talagang, sige na, pumasok ka na kasi ikaw nga ang unang panganay. At bawal sa atin yung, sige ka, maunahan ka ni Raquel. Susumpa ka kung mauna. Di ba? Hindi natin alam ang kwento sa Bible, pero pag tinitingnan mo siya, napakahirap ng sitwasyon ni Leah. Ikaw naman, hindi niya ako love. Si Raquel ang kanyang love. Ba't may pipilit sa akin? Amen? Pero because of the law, walang nagawa si Leah. Amen? Tapos, gulat na gulat si Jacob na pagising niya, ibang babae ang kasama niya. Hindi ang kanyang mahal. Amen? Amen po? Napakasakit sa isang babae na pag sino ka? Pagkatapos mo ng lahat, tapos ayun pa ang sasabihin mo kung sakali. Amen? Tingnan niyo po mga babae, alam niyo po, mayroon din akong kapatid na biktima ng ganun eh. Na siya ang kailangan, pero iba ang minahal. Alam niyo, pag tinitingnan ko yung kapatid ko, hindi ko siya pwedeng pagsabihan kasi professional siya eh. Pag tinitingnan ko siya, talagang sabi ko, hindi ko lubos maisip kung bakit niya sakat sa talino na niya. Imagine mo, honor roll ka from the very beginning na nag-aral ka, hanggang natapos, cum laude ka pa. Tapos yun ang naging resulta ng life mo.
Pero, alam niyo po, minsan sa ating buhay, hindi natin alam. No? Tayo, we are doing our best. We are doing we are doing our, tawag doon, ginagawa natin na may pananampalataya ang ating ginagawa. Pero, sa iba ang kanilang pagtingin sa atin. Amen? Pero ang pinakamahalaga na yung faithful tayo sa Panginoon. Ganyan ang buhay ni Leah. She is faithful to the Lord. Amen? Sabi nga po sa Genesis chapter 38, 17, at dininig ng Diyos ang dalangin ni Leah. Ito na, nagdalang tao siya at ito ang panlimang anak ni Leah kay Jacob. Kaya't sinabi ni Leah, ginantimpalaan ako ng Diyos sapagkat pinagkaloob ko sa aking asawa ang aking alipin. Amen? At pinangalanan niyang Isakar. Ito, anak na to anak ni Jacob kay Silpa. Ang kanyang anak, muling nagdalang tao si Leah at ito naman ang pang-anim niyang anak. Kaya't ang sabi niya, napakainam itong kaloob sa akin ng Diyos. Ngayon, pahalagaan ako ng aking asawa sapagkat 6 na ang aming anak. Ang anak niyang ito'y tinawag naman niyang Sibulon. Amen? 6 ang asawa ni Leah, mga mahal kong kapatid. Asawa, sorry. Anak. Sorry, Lord. 6 ang anak ni Leah. Amen? Sa babae, isa pa lang ang anak na deform na ang katawan at ang itsura. Ito 6. At ang kalungkot pa, hindi lang katawan niyang na-deform. Yung puso niya sa kay Jacob. Pero yung puso niya sa Panginoon, hindi nawala. Yan ang kabutihan sa kay Leah. Sabi pa dito sa Mateo chapter 27 verse 54, alam niyo po sa buhay natin, mga mahal kong kapatid, minsan nakikita lang ng tao yung kahalaga ng ating buhay kung wala na tayo. Amen? Pag hindi na tayo nila nakikita nila yung halaga mo, yung pagsisikap mo, yung paghihirap mo. Pero habang nakikita ka pa nila, ang nakikita ng tao, yung sarili nila, kung paano kanila tinitingnan. Pero pag wala ka na doon, pa nila maalala na makikita yung paghihirap mo sa kung gaano ka kabuti. Sabi ng Mateo chapter 27 verse 54, nasindak ang opisyal at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat na nangyari. Sabi nila, tunay na ito'y anak ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin? Sa buhay po ni Leah, mga mahal kong kapatid, hindi nakikita niya Jacob ang kanyang paghihirap. Pero nung patay na siya, nakita niya Jacob ang kanyang paghihirap. Ganun din sa buhay ni Panginoong Hesus. Sa buhay ng ating Panginoong Hesus, lagi siyang inuusig. At isa sa mga nag-usig sa kanya, at isa sa mga nagbantay sa kanya na siya ipako sa cross, ang opisyal o ang senturyon ng mga ng mga Romano. Amen? Pero, nung nakita niya yung Panginoong Hesus na nandun sa cross, anong sabi niya? Nasindak siya. At sinabi niya sa kanyang sarili, tunay na ito'y anak ng Diyos. Amen? Now, yung buhay ni Leah at ang buhay ng Panginoong Hesus, mga mahal kong kapatid, parang meron siyang significant. Yung paghihirap ni Leah, hindi nakikita ni Jacob. Yung paghihirap ng Panginoong Hesus, hindi natin nakikita. Hindi nakikita ng mga tao doon sa paligid nung siya ipinako sa cross. Pero nung namatay si Leah, nakita ni Jacob. Pero nung namatay ang Panginoong Hesus, nakita din ng mga tao na yan doon na ito nga ang anak ng Diyos. Kay Leah naman, she is a wife of Jacob. Amen? Paano ko po nasabi? Next coach, please. Ito po, sa Genesis chapter 49 verse 29. Pagkatapos, sinabi ni Jacob, no? Dumating na yung time na itong time na to, nawala na si Leah that time. Tapos na yung paghihirap niya kay Jacob. Pero pag binasa natin, meron palang pag-ibig si Jacob kay Leah. Pagkatapos, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, ako'y papanaw na. Hinang-hina na si Jacob this time. Malapit na siyang mamatay. Papanaw na ako upang makasama ang mga ninunong namatay, na mayapa na. Sabi niya,
doon ninyo ako ilibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang, sa Yungib, sa bukid ni Efron na Hiteo. Ang libingang iyo'y nasa Makpela, sa silangan ng Mamre, sa may Kanaan. Itong Kanaan, magandang lugar to Binili iyon ni Abraham, at doon siya inilibing, pati ang kanyang ang kanyang asawang si Sarah, doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebeka, at doon ko inilibing si Leah. Ang bukid at yung na iyon ay binili binili sa mga Hiteo, matapos masabi lahat ng ito ay siya ay humimlay at namatay. Now, ano po ang napansin natin? Amen? Itong mga taong binanggit ni Jacob, ito po yung pinagmulan ng ating mga lahi. Ito po yung patriarka. Pag sinabing patriarka si Isaac, si Jacob, si Abraham. Ang matriarka naman yung mga asawa nila. Pero sa dalawa niyang asawa, si Leah ang kanyang inilibing doon. At ang kagandahan pa, sabi ni Jacob, doon niyo ko ilibing. Amen. Now, ano po ang significance sa buhay ng ating Panginoong Hesus? Amen. Yung paghihirap ng ating Panginoong Hesus minsan, hindi natin nakikita yon. Amen. Pero kung may tunay kang pag-ibig, pagdating ng araw, isusurinder mo rin yung puso mo sa Panginoon. Amen. Sa kay Leah, kung babasahin natin ang kwento, hindi siya talaga inibig ni Jacob. Pero sa puso ni Jacob, mahal niya si Leah. Bakit? Mas pinili niyang tumabi doon sa libingan na kasama si Leah compare doon sa libingan na kasama si Raquel. Amen? Hindi man nakita ni Leah na meron siyang halaga kay Jacob, pero alam ng kanyang mga anak. Imagine, yung 6 na anak. Bakit nila hinulog si Jose doon sa balon? Dahil mas mahal ni Jacob si Jose. Amen? Pero sa mga anak niya mismo, pinarinig niya na, doon niyo ko himlay sa nanay niyo. Ikaw anak, ano gaano kasarap sa pakiramdam na mas pinili pala ng ating tatay ang ating nanay? Amen? Ganon din sa Diyos. Mga mahal kong kapatid, amen? Hindi natin nakikita minsan yung value ng ating Panginoong Hesus kung gaano siya naghirap, gaano siya namuhay. Pinakita niya sa atin kung gaano kabuti yung langit na naghihintay sa atin. Amen? Yung libingan na ito yung mga kung saan nandoon ang mga mabubuting tao na pinili ng Diyos. Amen? Si Leah pinili siya ng Diyos, mga mahal kong kapatid. Mas ginusto pa ni Jacob na doon siya tumabi sa kay Leah. Dahil alam ni Jacob na itong si Leah ay pinili ng Diyos. Amen? Ganon kabuti ang kwento ng buhay ni Leah. Kaya tayo mga mahal kong kapatid, lalo na sa mga kababaihan, huwag tayong magdamdam kung ano ang ating mga nararanasan. Gaano man kahirap ang ating nilalakaran sa ngayon, be faithful to the Lord. Amen? Hindi natin alam ang kinabukasan. Alam ng Diyos ang kinabukasan ng mga taong nananatili sa Kanya. Amen? Next quotes, please. May 4 tayong bagay na malilearn sa kwento ng buhay ni Leah. Una, nakikita tayo ng Diyos kahit yung iba, hindi tayo nakikita. Naging invisible man siya sa paningin ni Jacob, pero sa paningin ng Diyos, hindi. God sees her faithfulness. Number 2, maging failure sa atin ang pag-ibig ng tao. Yes, maging failure sa atin ang pag-ibig ng tao. Pero, hindi ang pag-ibig na mula sa Diyos. Pangatlo, sa kabila ng kanyang nahihirapan at pagtitiis bilang isang asawa, God has a purpose to her life. She became a blessing to this world. Bakit? Without Leah, wala si Judah, wala si King David, wala si Boaz, wala ang ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi lahat yon ginamit ang babae. Amen? Sa pang-4, kahirapan o ang kalagayan natin sa ngayon, hindi yan dumidepende sa ating kinabukasan.
kundi kung paano tayo nagtitiwala sa Diyos. Amen? Trust in the Lord with all our hearts, mga mahal kong kapatid. Amen? Struggle mo, struggle ng lahat ng kababaihan yan. Ang struggle ko, struggle din ng mga kalalakihan yan. Pero what matter most is, dapat we will remain faithful to the Lord. Para yung plano ng Lord sa atin, hindi man natin makikita ng tayo'y buhay, makakamtan ng ating mga anak. Amen po? Dito tayo magtatapos, mga mahal kong kapatid. Amen? Let us all stand, mga mahal kong kapatid.